Tingnan nito guys, ganito mag-debunk nitong claim ni Digong eh. Sabi nga ni Digong, gumagamit daw ng illegal na pulburon yung ating presidente, si BBM. Oo, kasi nga dumaan na daw ito sa kanya dati sa report ng PDEA. Ngayon, ganito. Sino ang dapat sisihin kung sakaling meron tayong adik na presidente? 'Di ba? Sino ang dapat sisihin 'yan? Hindi ba si Digong din? Kung sakaling totoong adik si BBM mga kapatid, hindi ba ang dapat sisihin si Digong din? Anong ibig sabihin nun? Naging pabaya siya nung administrasyon niya dahil alam naman pala niya kung sakali lang, no? Kung sakali lang adik si BBM, according sa claim ni Digong, alam na pala niyang adik si BBM, bakit hindi pa niya pinakulong at hinayaan pa niya itong makatakbo? Oh. 'Di ba? Ang lakas niyang mag-claim na si BBM gumagamit di umano ng illegal na droga. Oo. Ngayon, kung sakali mang nagkaroon tayo ngayon ng presidente na gumagamit ng illegal na droga, sino ang dapat sisihin? Di ba si Digong din? Dahil under sa administrasyon niya, alam na pala niya na gumagamit itong presidente na ito ng droga, bakit hindi mo pinakulong? Dahil anong rason niya? Magkaibigan tayo. So anong tawag nun? Di ba negligence yun? Ibig sabihin nun, pabor-pabor din pala kay Duterte, mga kapatid. Di ba? Ganun lang kasimple i-debunk yan. Kung totoo yung claim niya na gumagamit ang presidente natin ng illegal na droga, sino ang dapat sisihin kung sakaling totoo na may addict tayong presidente? Hindi ba siya din? Ibig sabihin ng mga kapatid, no? Kapabayaan din niya yun. At isa pa, dahil lang sa magkaibigan sila, hindi niya ginawa. Nakuha niyo yung point doon? Balik pa rin sa kanya yun. Kung sakaling totoo yung claim niya, dapat siya ang sisihin. Pabaya pala siya kung ganun. At malaki ang tendency mga kapatid na baka nga, no, dahil sa ganyang action niya, nahuhuli din siya sa sarili niyang bibig mga kababayan eh. No? Ibig sabihin, yung mga kaibigan niya dati na sumasama-sama sa kanila ng mga drug lord, no, nagbubulag-bulagan pala siya noon. 'Di ba? Kasi meron yan dati sino ba yung Lim na yon na parang kilala yata yon pagdating sa droga. 'Di ba? Peter Lim ba yon? Matindi yon. So ibig sabihin nun mga kapatid, si Digong, marami pala sigurong pinaburan ng mga drug lord noong kapanahunan niya. Kung kaya't walang nahuhuling big time noong kapanahunan ni Digong. Kung dito pangalan niya sa claim dito kay BBM na di umano gumagamit ng illegal na droga, kung sakaling totoo ito, anong sabi niya? Hindi kita pinakulong dahil magkaibigan tayo. O ibig sabihin nito, marami din pala yata silang kaibigang mga drug lord. Kung kaya't walang nahuhuling big time noong kapanahunan niya. Di ba nga ang sigaw ng taong bayan nun? Puro lang small time ang nahuhuli nila at walang gaanong big time. Di ba? Nakuha nyo ang punto doon? Ganun lang kadali i-debunk yan. Kasi sabi niya, malinaw to mga kapatid, may record kahit saan kayong media. Nakita ko ang pangalan mo sa listahan ng PDEA, pero hindi kita pinahuli dahil magkaibigan tayo. O kung sakali pa lang nagkaroon tayo talaga ng adik na presidente ngayon, kasalanan ito ni Digong. Dahil alam na pala niya na ganito, itong tao na ito, bakit hindi mo pinakulong? Di ba? Sa kanya pa rin ang sisi nun, mga kababayan. Isa din yon sa kapalpakan ng kanyang administrasyon. Di ba? Nakuha niyo yung point ko mga kapatid? So dito pala, sa administrasyon pala ni Duterte mga kababayan, no, kinukonsider pala niya ang kanyang mga kaibigan. Kinukonsider pala kahit ano pang record mo dyan, kung kaibigan kita, safe ka. Nag-gets niyo yung point doon? Kasi ganun sabi niya kay BBM eh. Nakita ko ang record mo sa PDEA. Pero hindi kita
pinakialaman dahil magkaibigan tayo. So kung sakaling magkandalit-siletse ang ating bansa, no, dahil meron tayong adik na leader, sino pala ang dapat sisihin dito? Si Digong. Alam niya pero hindi niya ginawa. Kung totoo yung claim niya. So ano, debunk na naman, di ba? Ganun lang kasimple yun. Ibig sabihin, pagkaibigan mo, ibig sabihin, pagkaibigan mo, safe. At malaki din ang tsansa, mga kapatid, na tama yung sigaw ng taong bayan ng kapanahunan niya. Puro lang small time ang nahuhuli niya. Dahil baka nga, alam nyo na. Kaya siguro walang nahuhuling big time ng kapanahunan ni PRRD, mga kapatid. Sabihin natin may mga nasasawata, no, ang pideya ng mga time na yon. Pero may issue din noon na nare-recycle yung mga droga. Tandaan natin yan, mga kababayan. Diba? Alam niyo, nung nakaraan ko pa na naisip to Nung nakaraan ko pa na naisip Hindi ko lang magawa ng time kung kailan ko i-content ito. Kasi busy nga ako sa busy nga ako sa tawag dito, sa China na issue Pero nung pinakinggan ko kasi na mabuti, inulit-ulit ko, putya, ang lakas mong magbintang kay Marcos na gumagamit ng illegal na droga, pero kung sakaling isipin natin talaga, no, kung lalaliman natin ang isip natin, kung sakali pa lang nagkandalit-siletse ang ating bansa ngayon dahil kay Marcos, ikaw ang dapat sisihin doon dahil alam mo pala gumagamit ng illegal na droga itong si Marcos Bakit hindi mo pinakulong? May record na pala sa PDEA, sabi mo. Bakit hindi mo yan pinahuli noon? Kung darating sa punto na magkandalit-siletse itong Pilipinas, dapat si President Duterte talaga ang dapat sisihin dito. Dahil hinayaan pa niya ang isang tao na alam niya di umano na gumagamit ng illegal na droga pero hindi niya pinakulong dahil magkaibigan sila, mga kapatid. Malinaw sa sikat ng araw yung claim niya nun. Ibig sabihin, dahil sa pabor, balik na naman. Alam niyo, simple lang yung guys, di ba? Ibabalik sa kanya yung mga kwan. No? Ibabalik sa kanya lahat ng mga pinagsasabi niya. Di ba? Kayo, i-analyze yung mabuti, mga kababayan, yung sinabi niya. Dahil magkaibigan tayo, nakita ko yung pangalan mo dumaan, no, sa record ng PDEA. Balikan niyo yung video ni Digong doon. Ano sabi niya doon? Nandyan pa naman yun yung unang maisugraling niya. Dahil magkaibigan tayo. Pinalampas niya yun. Ngayon, kung sakaling totoo ang claim niya na gumagamit si BBM ng illegal na droga at nailagay tayo sa alanganin ngayon, nagkandalit-siletse yung ating bansa ngayon, ibig sabihin, mali ni Duterte yon. Dahil alam pala niya na gumagamit ng gano'n ang presidente, bakit hindi pa niya pinahuli? In full power pa siya nung time na yon. Diba? Kaya ito lagi ko nung sinasabi, don't say a word talaga na hindi mo alam ang magiging kahulugan niyan. Don't say a word kasi ibabalik lang din sa iyo 'yan. Tama naman, 'di ba? Kung sakaling mang totoo yung sinasabi niya, bigyan natin ng benefits of the doubt, ha? Kung sakaling totoo 'yon. At nagkandalit-siletse tayo ngayon, sino ang dapat sisihin nun? Si Duterte. Alam mo pala dahil magkaibigan kayo, pinagbigyan mo. At hindi mo maaalis dyan ngayon sa kanyang sinabi yung pabor-pabor na tinatawag. Ibig sabihin, tama din yung sigaw ng taong bayan dati, na puro lang small time yung nahuhuli dahil baka nga, diba, itong mga big time, kakilala. Diba? At baka nga, tama din ang claim ni Trillanes dati, mga kapatid. No? Kasi tingnan nyo noong panahon ni Duterte, mga kababayan, ano ba ang hinaing ni Trillanes noong mga time na yon? Ano ba ang hinaing ni Trillanes sa mga time na yon dito kay Paulo Duterte? I-analyze yung mabuti, mga kababayan. Nung kapanahunan ni Duterte, ang aligasyon ni Trillanes noon, member ng triad, di ba? Di ba? Member ng triad.
Kanya nga lang, hindi napatunayan yun. Pati si Bongo nga, pinaguhubad ni Trillanes dahil may mga tato di umano sila no? Binabalik ko lang, no? Ito hindi ko inaano si Duterte Pero based doon sa mga statement ng mga kapatid, yun yung dinidibang ko ngayon. Oh. Sigaw ng taong bayan nun, magaling lang, puro small time lang naman ang nahuhuli nyo, wala kayong big time. Oh. Kung dito pa nga lang nadulas sa si Digong dito Diba? Nadulas siya dito. Meron tayong adik na presidente. Ibig sabihin, may pabor sa administrasyon niya. At kung sakali man, ito tandaan niyo talaga to, kung sakali man totoo ang aligasyon niya at nalagay tayo sa alanganin bilang isang bansa, no? Yung bansa natin nalagay sa alanganin, wala tayong ibang sisihin, si Digong din. Dahil alam pala niya alam pala niya. Diba? Ewan ko lang. Siguro, ewan ko lang ako, may nanonood din dito mga DD shit vloggers Dapat naintindihan yung itong sinasabi ko dito. No? Ang lakas yung magbintang kay BBM na bangag. Pero hindi nyo inisip, no? Yung mga pinagsasabi ni Digong, ni Duterte. Kung sakali mang nagkandaletse-letse ang bansa natin, dahil nga sa claim ninyo na bangag si BBM, dapat hindi si BBM ang sisihin nyo, si Digong. Dahil alam niya gumagamit ng illegal si BBM sabi niya ba't hindi mo hinuli? Ba't hinayaan mo pang tumakbo bilang presidente yan? Di dapat si Digong sisihin nyo, hindi si BBM. Ganun lang kasimple yung mga kapatid. Nako.